mga kaibigan, welcome muli sa ating programa dito sa Power Cells. Ito po muli ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po, Doctor of Ministry Naturopathy. Ang ating pong topic mga kaibigan ay ito ay mainit pa rin. Mainit mga kaibigan. Ito ay tungkol pa rin po sa sore eyes. Pero ito ay medyo nakakasindak mga kaibigan. Bakit po? Ito po ay how STDs can become eye diseases, mga kaibigan. So yan mga kaibigan, ang ating bigyang daan sa ating pong pagtatalakay dito mga kaibigan. At napakahalaga ito para po sa ating mga kababayan na gustong makaiwas nito mga problemang ito, kasi alam naman po natin na hindi biro po ang ating pong mga suliranin, lalo na dito sa sore eyes. Dagdagan pa nitong STD, mga kaibigan. Na ano bang papel na ginagampanan nitong STD, mga kaibigan? The risk factors for conjunctivitis depend on the type of conjunctivitis, mga kaibigan. So, sabi dito, bacterial conjunctivitis results from exposure to a bacterial organism to which the eye is vulnerable. Some of the more worrisome, sabing more pa naman, worrisome types of bacterial conjunctivitis can be caused by organisms that also cause sexually transmitted disease. Ay, mga kaibigan. So, ito po mga kaibigan ang sore eyes na nailink sa STD. A sudden onset of the above symptoms in the context of a new sexual partner needs to be evaluated. So, yan mga kaibigan. Ito yung mga problema. Generally, people make a complete recovery and viral conjunctivitis does not cause any complication. However, cases caused by certain viruses such as herpes simplex, the cold sore virus, and Varicella zoster, the virus that causes chickenpox, and shingles can be serious and may cause lasting eye problems if not managed effectively. So furthermore, if viral conjunctivitis occurs in newborn babies or people with weakened immune systems, such as those who have HIV or are undergoing treatment for cancer, it can be severe. And medical advice should be sought without delay. So yan mga kaibigan ang mga connection dito. STD or sexually transmitted disease typically affect the genitals, rectum, and throat, but can also spread to the eyes and any other part of the body where there are mucosal surfaces. Yun mga kaibigan. These are tissues that produce mucus, typically located within canals of the body such as the nostrils, mouth, lips, urethra, inner foreskin, anus, and vagina. Mucosal surfaces are also found in and around the eyes. Yan ang problema, mga pangga, mga sir, mga gwapo, including the inner eyelids and surface of the eye known as the conjunctiva. Kaya ito po yon, making them easy targets for STD infections, mga kaibigan. Ito na malungkot, mga kaibigan. Eyes can be particularly dangerous sites for sexually transmitted disease or infections, and in severe cases can cause eye injury and permanent vision impairment. Ibig sabihin, mabubulag, mga kaibigan. Even today, mga kaibigan, eye diseases caused by STDs are a major cause of blindness in some countries. Hindi lang sore eyes na after 2 weeks nawala, nawala tuloy pati ang paningin, mga kaibigan. Kaya itong STD, matindi ito magkukos ng sore eyes, mga sir. Not all STDs can become eye diseases.
For example, HIV does not infect the eyes, although the virus can sometimes make people more susceptible to eye problems. Yun man yun, kasi ma-weak man ang kanyang immune system. Once na yung immunodeficiency virus ay nag-develop na sa isang tao, malapit na siya maging ganap na magkaroon itong sakit na AIDS. Ay, mga kaibigan. Yan, mga kaibigan. Instead, the STDs can cause eye diseases are the onset that more directly infect the skin and mucous membranes. The four most common types include 3 bacterial STDs and 1 viral STD. So, ano po yan? Number 1, chlamydia. Chlamydia infections of the eye are sometimes referred to as trachoma. This common infection caused by the bacterium Chlamydia trachomatis, ayon po sa sinabi dito, is one of the leading cause or infection causes by blindness in the developing world. Developing world. Maraming nabulag dito, mga sir, mga ma'am. Less severe infections can lead to reduced vision. Most of the eye problems caused by chlamydia are due to conjunctival inflammation and scarring. So, dito, pangalawa, gonorrhea. Naku, mga kaibigan. Gonorrhea of the eye is primarily seen in newborns. Kawawa yung mga baby. In adults, most eye diseases caused by gonorrhea are caused by auto-inoculation. Ang ibig sabihin yan, kapag ang tao humihipo sa kanyang mata, pagkatapos na nakahipo siya ng mga fluid na may mga contamination. Halimbawa, mga semen, mga kaibigan, fluid or secretion, no, mga kaibigan. It is also possible for a person's eyes to be infected with gonorrhea after direct exposure to a partner's infected secretions such as during oral sex. Ako, mga pangga. Syphilis. Isa pa ito, mga kaibigan. 3 na yan. Chlamydia, gonorrhea, syphilis. Syphilis of the eyes, also known as ocular syphilis, is less common than eye diseases caused by chlamydia or gonorrhea. Less common to. Itong syphilis, mga pangga, mga sir. It is caused by a bacterium known as Treponema pallidum. Yan po ang bakteryang ito. However, bagaman rare ito, in 2015, an unusually large number of eye infections caused by syphilis were seen in the United States. 2015 yan, mga kaibigan, 6 years ago. These were mostly seen in men who have sex with men. Ay. So, ito yung mga nangyayari, mga kaibigan. Around half of whom were HIV positive. Ayon sa mga researchers. Ano po ang symptoms dito? Eye infections caused by syphilis can cause redness, blurry vision, and blindness. Bulag talaga, mga sir. No? Kawawa. Magkaroon din po ang mga, halimbawa, buntis ka. Hindi mo na sinasadya, nabuntis yung babae. Pag nanganak siya, magkaroon siya ng congenital syphilis. Kawawa po yung baby. Mayroon ding secondary syphilis at yung katawan mo parang inaanay, mga kaibigan. So, herpes is another problem. No, herpes simplex is a virus that can cause eye disease as well as lesions of the face and genitals. Vision problems tend to be worse during active outbreaks. Mga kaibigan, ito yung mga hindi maganda. Kaya alam po ninyo, sa totoo lang, kapag mayroong sexual intercourse at ginagawa naman yan sa asawa natin, di ba talagang legal na partner, wala man tayong history nung nagkakaroon ng mga ganyan. Nagka-chlamydia, gonorrhea, syphilis, sari-sari mga STD. Wala man nalikhang ganyan. Doon lang talaga nalilikha yan sa mga, ano bang tawag natin yan? So itong ganitong mga practice, mga kaibigan, klaro yan na hindi nakakadulot ng magandang
kalusugan sa mga tao na na-expose dito. So, masasabi natin na this is an unclean practices of sex. Bakit? Yun po ang result, mga kaibigan. Pati mata, masira. Mabulag pa talaga. Kadami po yung recurrent herpes simplex. So, ganyan po, mga kaibigan. Ang caution ng mga expert, to avoid transmission in adults, including auto-inoculation, avoid rubbing at your eyes during or after sex. Mahirap naman yan. Kung nangati, paano yan? Sabi, maghuhugas ka muna bago ka humipo sa mata mo. Kung walang tubig, paano? Yan ang mga problema, mga kaibigan. Kaya ang daming mga nagkahirap-hirap dito, mga kaibigan, sa ganitong sitwasyon. Ang isa sa mga ginagamit ng mga eksperto, mga kaibigan, para ito ay hindi mangyari, sige inom ng antibiotic itong mga kababayan natin na nagpa-practice dito. Kaso lang, mga kaibigan, ito ay pakinggan natin, mga kaibigan. Antibiotics can cure bacterial STDs but not always the long-term damage. Yan, mga kaibigan, medyo masakit yun. Now, ano pa? Little now stands between us and untreatable gonorrhea. Drug-resistant gonorrhea, an urgent public health issue. Bakit po? Wala na. Yung mga bakterya na yan, nasanay na sa mga antibiotics na yan kaya hindi na tumatalab. Kaya naging resistant na sila. Gonorrhea has grown resistant to nearly every drug ever used to treat it. So halos lahat na ng mga antibiotic resistant na ang mga STD na to, mga kaibigan. Mga bakterya na nagdadala nitong sexual transmitted disease, mga kaibigan. The United States is now down to one recommended treatment for gonorrhea. Naku, mga kaibigan, kung sa ano pa, lahat na ng bala ginagamit nila para mamatay itong mga bakterya ito na caused by sexually transmitted disease, hindi na tumatalab, mga kaibigan. So, ayan, pati itong mga kuto. May mga tao may kuto sa itaas ng ulo. Mayroon ding kuto na nandiyan sa ibaba, sa pubic area ng babae, mga kaibigan. Ganon din sa lalaki. At yan po ay bunga ng ganitong practice, mga kaibigan. So, ayon po sa mga researchers, ito po ay research. New research examines antibiotic resistance in gonorrhea. Ito po ay na-posted on February 24, 2020. Last year lang po ito, mga kaibigan. Across the globe, rates of sexually transmitted infections are on the rise, including gonorrhea. At the same time, the antibiotics usually used to treat gonorrhea are decreasing in effectiveness due to multi-drug resistance. Kaya ito ay alarming, mga kaibigan. Ayon sa mga researchers, this is a global problem. Yan po, mga kaibigan. In Kisumu, from 2000 to 2010, 10 years, no? 2000 to 2010, resistant to ciprofloxacin and a fluoroquinolone drug that was commonly used to treat gonorrhea grew from 0% of gonorrhea samples to 50% of gonorrhea samples. Ibig sabihin, naging resistant na rin po ang mga STD na to, mga kaibigan, sa antibiotic na to. In 2015, the Kenyan government updated guidelines for antibiotic therapy for gonorrhea to switch from fluoroquinolones to cephalosporins, and Meta's research was part of this decision-making. In research, Meta led and published in 2020 in the International Journal of STD and AIDS, new study found that 100% of gonorrhea samples were resistant to fluoroquinolones. So, mga kaibigan, malaking problema na to kasi marami na pong mga bacteria dito na nagkukos nitong STD resistant 100%. Just imagine that. Additionally,
100% of gonorrhea samples were resistant to penicillin and tetraxylin. So, puro na ito resistant, mga kaibigan. These data show that resistance is driven by high rates of antibiotic use, not just for gonorrhea, but for other types of infections as well. Naku, mga kaibigan, ito ang malaking problema na dulot nitong STD, mga kaibigan. Kaya kung magkaroon ka ng sore eyes ng dahil sa STD, paano na lang yan? Kaya nga lalong magkabulag-bulag na tayo ito, mga kaibigan. At lalo na kapag may HIV ang isang tao. Now, combating this resistance is particularly important. Pero mayroon dito ang resulta, mga kaibigan, kapag hindi na ma-cure to, sa mga babae, nagkakaroon sila ng infertility, ectopic pregnancies, and marami pang mga infection dun sa baby. And then, among both men and women, gonorrhea can increase rates of HIV transmission and acquisition. So, mga parikoy, mga ma'am, ito, walang season-season to. Ma-summer, ma-rainy, ma-winter, ma-autumn, Allah, ito ay matindi, mga kaibigan. Mas maganda na umiwas tayo dito kasi hindi biro ito, mga kaibigan. Maraming sakit ngayon na walang cure. Maging ang mga sore eyes ng due to STD ay magiging alarming situation yan sa ating mundo. Marami po ang nangabulag ayon sa mga research, mga kaibigan, no? Lalo na sa mga highly developed countries. So, mga kaibigan, ating pong tingnang mabuti yan at iwasan natin yan para hindi tayo magka-problema, mga kaibigan. At ating pong bigyan daan, mga kaibigan, ang mahalaga dito, no? Ano ba ang maitutulong ng power cells, lalo na dito sa sore eyes? Yan, mga kaibigan, no? Mayroon din ditong naipost, no? Nilagay po ng mga eksperto dito. Nandyan po si bawang. Ayan, ano po yung ito ay natural remedies for STDs. Ayan. Naka-picture po kasama yung bawang, baga. Yan po, mga kaibigan, ang napakaganda, no, na magagawa ng allium sativum, mga kaibigan. Meron din ditong i-highlight natin. Ito ay nailathala noong August 2, 2020. 2022, mga kaibigan. Pinamagatang study finds medieval eye salve made using garlic and onion could fight antibiotic-resistant infections. Wow! So yan, mga kaibigan. Ito, ano po yan? Garlic and onion. Kasi, hindi lang yan antiviral, antifungal, antibacterial, mga kaibigan. Now, ito ay research, ang mga researchers at the University of Warwick have found naturally occurring antimicrobials which could be used to help tackle antibiotic-resistant infections in a 1,000-year-old eye salves, mga kaibigan. So, you see, mga kaibigan, napakahalaga ito. Ang ganda po ng research na ito, mga kaibigan. So, ang garlic and onion, pwede po siya magiging pangpahid. Salves, ibig sabihin pangpahid sa mata. Mayroon pong formula kung paano. Scientists examine natural remedies used in early medieval history in its research investigating alternatives to antibiotics as bacteria becomes increasingly resistant to modern medicine. Just imagine, mga kaibigan, balik tayo sa primitive way. Di ba? Mga kaibigan, alam po ninyo kung bakit. Eto na. Sa kakagamit ng antibiotic, naging resistant ang mga bakterya. Hindi na tumatalab. Kahit anong gawin mo, wala nang talab yun, ayon sa mga researchers. Nagiging superbug ang mga bakterya. Hindi lang bakterya, pati virus, mga kaibigan. Mahirap ngayon sumpuin ang virus. Bakit po? Mabilis siyang mag-mutate.
Pag nakagawa ka ng vaccine para sa virus, tamang-tama matapos mo yung iyong ginawang vaccine para sa virus na yan, yung virus na yan, mag-change na siya ng form. Di ba? Pag nag-change na siya ng form, malikot siya masyado eh. Para ka lang para kang yung sniper, sobrang tagal mo siging aim doon sa target mo. O na, maayos na. Shoot na kung ipindutin mo na yung baril mo. Naku, nag-change ng position. Eh, di paltos. So, yun po ang nangyari ngayon. Tingnan po ninyo na ang dami na pong mga mutation ang nangyari dito sa COVID-19. Kaya yung mga vaccine ngayon, nagiging powerless. Walang effect. Bakit po? Nag-change na siya, nag-mutate na siya eh. O paano ngayon yan? Ineffective na siya. O hindi gagawa na nga ngayon vaccine. Tamang-tama nagawa mo, nag-change na naman siya ng another form. Wala ka talagang magawa. Kaya mga kaibigan, ito yung sitwasyon ngayon. Ano ang gagawin? Balik tayo sa primitive. Kaya ang mga expert, mga kaibigan, as early as 2020, they are now looking for some alternative. Kasama na po dito yung onion at saka garlic in terms of taking remedy dito po sa mga sakit na hindi na po ang antibiotic tumatalab dahil sa antibiotic increasingly become resistant. No? Itong mga bacteria, naging increasing siya na resistant to antibiotic. Ito ay mga modern medicine, mga kaibigan. Ako, mga kaibigan, ito ay napakalaking problema sa ating mundo. No? Kaya kailangan po natin ito bigyang pansin. Using Bald's Leeds book, a collection of medical remedies written in Old English and first published in Winchester between 925 and 950 AD, as a starting point, researchers recreated a treatment known as Bald's eye salve, which used onion, garlic, wine, and bile salts amongst other ingredients to treat common eye infections. So yan, mga kaibigan. Now, pwede rin po internal. Mag-take kayo ng power cells, makatulong ng malakihan para labanan ng immune system yung mga infection na yan. Kung viral yan o bacterial, pwede yan, mga kaibigan. And then, magbanggod kayo ng celery. Banggurin po ninyo yan. Lagyan nyo ng kunting asin. Okay? Yung katas niya, kunting asin lang. Mas maganda yung pwede nigari kasi ang nigari ay hindi siya masasabing totally asin. Okay? You can just make a drop of it, mga 3 drops or 4 to 5 drops. Yan po ang ipatak nyo sa mata. Napakabisa po yan, mga kaibigan. At yan ang malaking tulong, natural way yan. Tapos meron ka pang power cells, 2 capsules 2 times a day. Sa mga maintenance ayaw magkaroon ng sore eyes, pwede kayo mag-take 1 capsules 2 times a day. Basta iwas-iwas lang po sa mga crowded area. Ganon din po sa COVID-19, crowded area din po ang problema diyan. Kaya ang gagawin po ninyo, maganda nating gawin, mag-take tayo ng power cells, antiviral yan, mga kaibigan. Nakakatulong yan para lumakas ang ating immune system, para hindi tayo basta-bastang matablan itong COVID-19. Alam po ninyo, maraming nagpa-vaccine ng COVID. COVID vaccine yan. COVID-19 vaccine. Designed for COVID-19 epidemia or pandemic. Pero pagkatapos na na-vaccine, nagka-COVID pa rin. Di ba? So, you cannot say that it is 100% safe. So, what we need is a strong immune system. Kasi, ang hope lang po, mga kaibigan, ng mga tao, yung vaccine mag-create sa ating immune system na mag-produce ng antibodies yung ating immune system. Pag hindi niya magawa yun, vulnerable pa rin tayo sa infection nitong COVID-19. Kaya mga kaibigan, mag-take tayo ng Power Cells Herbal Capsule, 2 capsules 2 times a day. Doon sa mga may mga health issues, naku mga kaibigan, mag-take kayo 2 capsules 3 times a day, 1 hour after meal. By the grace of God, we can beat this problem at yun po ang magandang gawin natin, mga kaibigan.
At ang ating pong Power Cells Herbal Capsule, ma-avail din po natin yan sa ating mga outlet tulad ng Rose Pharmacy, Watson Pharmacy, South Star Drug, Mercury Drug, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. So mga kaibigan, sa muli, ito po inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po magsasabi sa inyo, eat your food as your medicine. Ingat po, piliin natin yung healthy lifestyle, mga kaibigan. Huwag magpasaway. Lami man yan, pero ang kapalit ay way lami. Hirap talaga. So, pati mata, ay mga kaibigan, ano na? Wag, mga kaibigan, ha? At mag-subscribe din po tayo, mga kaibigan, sa ating pong YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. At sa Yummy Vit Happy Time, mga kaibigan. At ayan, like and follow us on our Facebook page na Power Cells. At dun sa mga kababayan natin na busy, mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. At yan po, mga kaibigan, ang maitutulong ng ating Panginoon sa ating mga kababayan saan man kayo naroroon para matulungan po tayo. Alam po ninyo, ang education is the great help that the Lord can give to us. Not only cure, but education. That is the best thing that God can do for us. We will be intelligent, we will know how to take care of ourselves and to avoid disease. So, sa muli, mga kaibigan, abangan naman po natin ang ating programa sa sunod na linggo at ating pong buksan na naman ang panibago na namang topic na napapanahon dahil sa hindi po pwede na tayo matuldukan ng sakit. Dapat ang sakit ang matutuldukan. May God bless us.